Ano nga ba yung ating pag-uusapan ng magandang balita? Ito hinihikayat ang bawat mananampalataya na lapitan ang bawat gawain ng may buong pusong dedikasyon na tinitingnan ang trabaho bilang isang pagkakataon upang maglingkod at parangalan ng Diyos. So yung ating pagninilay-nilayan ngayon ay gawaing refleksyon ng kalwalhatian ng Diyos ang ating gawain. So yan yung ating pag-uusapan na magandang balita na dapat tayo ay gawin nating refleksyon. Ang kalwalhatian ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. So kaya nga't sinasabi niya sa Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. So ito yung sinasabi na ano man ang ating gagawin or gawin ninyo ng buong puso na parang gumagawa para sa Panginoon at hindi para sa Panginoon ng mga tao. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na bilang mga mananampalataya nalapitan ang mga gawain at araw-araw na gawin ng may kasipagan at katapatan. So kaya nga ito binibigyan din ito ang kalagahan ng paggawa ng lahat na para bang naglilingkod tayo sa Diyos. Sa halip na pasayin ang mga tao. Sa paggawa nito, ang mga mananampalataya ay pinalalahanan na ang ating mga pagsisikap ay may walang hanggang kahalagahan at tayo ay mananagot sa Diyos para sa ating mga aksyon. So kaya nga ito binabago ng pananaw na ito ang mga makamundong gawain sa mga gawain ng pagsamba na nagpapatibay ng isang pakiramdam ng layunin at katuparan sa lahat ng ginagawa ng isa. So kaya nga ito'y sinasabi na ito'y nagbibigay ng patnubay sa pag-iisip kung saan tayo lumalapit sa ating gawain na nagbibigay diin sa integridad, dedikasyon at walang hanggang pananaw. So kaya nga narito yung mga pangunahing benepisyo ng paglalapat ng prinsipyong ito na may mga halimbawa sa Biblia na naglalarawan ng mas malalim na epekto sa buong pusong paglilingkod. So yung ginagawa natin para sa Panginoon. So kaya nga una, kapag ginagawa natin yung paglilingkod natin para sa Panginoon, ito yung cultivates a spirit of excellence. So ibig sabihin, ito yung pagtatrabaho ng buong puso ay nangangahulugan ng pagsusumikap para sa kahusayan sa lahat ng ating ginagawa. So sa ganitong uri ng pangako ay niluluwalhati ang Diyos dahil sinasalamin nito ang kanyang sariling likas na pagkamalikhain, kasipagan at katuparan. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Daniel, si Daniel, faithful service in Babylon. So ibig sabihin, ito yung halimbawa na mababasa natin sa Daniel chapter 6 verse 3 to 4. So ito yung tapat na paglilingkod ni Daniel sa Babylonia. Patuloy na ipinapakita ni Daniel ang spirito ng kahusayan habang naglilingkod sa mga dayuhan hari sa Babylonia. Ang kanyang dedikasyon ay pagtanggi sa na ma-compromise ang kanyang pinapahalagahan ay naging dahilan upang siya ay mapansin. At ang kanyang katapatan sa Diyos at sa kanyang gawain ay humantong sa impluwensya at pabor. So ang pangako ni Daniel sa kahusayan ay nagsisibing halimbawa ng epekto ng pagtatrabaho ng buong puso. So kaya nga kapag tayo nagtatrabaho, buong puso nating ginagawa para sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sinasabi sa Daniel chapter 6 verse 3, Now Daniel so distinguished himself among the administrator, and sinasabi dito na ito yung sinasabi na nakilala si Daniel ang kanyang sarili sa mga tagapangasiwa at mga satrapa sa pamamagitan ng kanyang mga natatanging katangian, ano pat binalak ng hari na italaga siya sa buong kaharian.
So sa verse 4, dahil dito sinikap ng mga tagapangasiwa at ng mga satrapa na maghanap ng mga dahilan para sa mga paratang laban kay Daniel sa kanyang pagsasagawa ng mga gawain sa pamahalaan. Ngunit hindi nila ito nagawa. Wala silang makitang katiwalian sa kanya sapagkat siya ay mapagkakatiwalaan at hindi masama or hindi siya pabaya. So kaya nga ito'y sinasabi, isang halimbawa sa Daniel, na ito yung huwarang katangian at integridad ni Daniel dahil sa pambihirang katangian niya, nagkaroon siya ng mataas na posisyon sa kaharian. Ngunit nag-uudyok din ito ng paninibugo sa iba pang opisyal na naghahangad na sirain siya. Gayunpaman, napakalalim ng integridad ni Daniel ano pat wala silang makitang anuman katibayan ng pagkakamali. So kaya nga ito'y nagsisibing isang malakas na paalala ng kalagahan ng integridad at katapatan sa trabaho ng isang tao at kung paano ang mga katangiang ito ay maaaring humantong sa pagsulong at pagkilala. So kaya nga ito'y inilalarawan ng mga hamon na kadalasan kasama ng gayong pagkakaiba, lalo na sa kapag nag-uudyok ito ng salungat mula sa iba. So kaya nga sinasabi niya sa Proverbs 22 verse 29, nakikita mo ba ang isang taong bihasa sa kanyang gawain? Siya ay tatayo sa harap ng mga hari. Hindi siya tatayo sa harap ng mga hindi kilalang tao. So kaya nga ito'y sinasabi na ito yung binibigyan diin ang kalagahan ng kasanayan at kasipagan sa gawain ng isang tao. So inimumungkahin ito na ang mga may kakayahan at mahusay sa kanilang mga kakayahan ay kinikilalanin at gagantimpalaan na posibleng makamit ang mga posisyon ng karangalan at impluwensya. So ito yung pagbanggit ng paglilingkod sa harap ng mga hari ay nagpapahiwatig na ang kahusayan sa trabaho ng isang tao ay maaaring humantong sa mga makabuluhang pagkakataon at paggalang. Habang ang pagiging karaniwan ay maaaring magresulta ng mas mababang mga posisyon. So kaya nga tinihikayat tayo bilang mga mananampalataya na magsikap para sa kahusayan at paunlarin ang ating kasanayan na nagpapatibay sa idea ng pagsusumikap at dedikasyon ay maaaring humantong sa mas malaking mga pagkakataon at pagkilala sa buhay. So